Mapagpalang gabi po sa bawat isa sa atin at sumaatinawa ang kapayapaan ng ating Panginoon. Tayo ay magpatuloy sa pagbubulay-bulay mula sa Kabanata 13 ng unang Korinto. Talata 4, ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob, hindi mainggitin, hindi mayabang, ni mapagmataas man. Ang pag-ibig ay matyaga. Ang pag-ibig ay magandang loob. Kinikilala natin na ang Diyos ay pag-ibig. Kaya naman kung ang Diyos ay pag-ibig, siya ang Diyos na matyaga. Siya ang Diyos na may magandang kalooban. At ang hamon sa atin ay mahayag sa ating buhay ang pag-ibig na ito. Na ang pag-ibig ay may kalakip na kabutihan. Pag-ibig, paano nga po ba natin ilalarawan ang pag-ibig? Bilang mga mananampalataya at ayon sa pamantayan ng ating Panginoon, ang pag-ibig ay inilalarawan bilang action word. Ang pag-ibig ay nakikita at nahayag sa ating mga ginagawa. Ibig sabihin, ang tunay na pag-ibig ay gawa. Ang tunay na pag-ibig ay gumagawa. Ang tunay na pag-ibig ay hindi lamang itinatago sa ating kalooban, sapagkat ang pag-ibig ay hindi lamang emosyon. Ito ay action. Hindi lang ito nararamdaman, kundi nahayag at merong kapahayagan sa ating mga paglilingkod. Kaya, kung ang pag-ibig ay matyaga, ang pag-ibig ay may magandang loob, hindi mainggitin, hindi mayabang. Ibig sabihin, ang pag-ibig ay isang bagay na nagiging pagpapala. Pag-ibig upang tayo ay higit na makaunawa ng ating kapwa, na ang pag-ibig nito ay naglalarawan sa pangako ng Panginoon. Ang pag-ibig nito ay nagdudulot ng buhay at hindi kapahamakan, na ang pag-ibig na ito ay nagdudulot sa mga tao upang magpahayag ng kanilang pagsisisi. Ang pag-ibig ay ang ating Panginoon, kaya't ang pag-ibig ay sumasa atin. Kung kinikilala natin na kasama natin ang Diyos, ibig sabihin kasama natin ang pag-ibig. Kung kasama natin ang pag-ibig, sumasa atin, nararamdaman, nahahayag, sumasakop, sumasa atin yung kapangyarihan at pagpapala ng pag-ibig ng ating Panginoon. At ito yung pag-ibig na hindi nakakapanakit. Kaya sa pagkakataong ito ay binibigyan tayo ng pagkakataon na saliksikin natin sa ating puso. Tayo ba ay may pag-ibig sa ating mga puso upang tayo ay maging matyaga? Tayo ba ay puspos ng pag-ibig upang mahayag sa atin yung magandang loob? Ang pag-ibig ba ng Diyos ay sumasa atin upang tayo ay magpakumbaba? Sapagkat anumang antas ng ating buhay, kahit ano pang title mo sa buhay, kung walang pag-ibig, ay walang kahulugan ang lahat ng ito. Kung tayo ay may pag-ibig at ipinapakita ang dakilang pag-ibig ni Kristo sa ating buhay, ito ay nahayag maging sa simpleng kabutihan na magagawa natin sa ating kapwa, sapagkat ito ang dakilang pamantayan ng kabutihan na kung saan kaya tayo nagiging mabuti, kaya tayo nagiging compassionate, kung bakit nahayag ang kabutihan sa ating puso, sa ating buhay, ay may pag-ibig. Kaya pag-isipan natin, ipanalangin natin, saliksikin natin sa ating mga sarili. Kumusta ang pag-ibig ng Diyos sa iyong buhay? Kamusta ang puso mo? Kamusta ang puso mo sa lahat ng pagkakataong ito?
na sa oras na ito, ipinapaalala sa atin na mapuno tayo ng pag-ibig. Pag-ibig ni Kristo na siyang nagiging susi upang tayo ay maging mabuti, magkaroon ng kagandahang loob, kapakumbabaan sa harapan ng ating Panginoon sa pamamagitan ng ating mga paglilingkod, pagmimisyon, at sa lahat ng ating ginagawa. Pag-ibig ang susi para tayo ay patuloy na maglingkod sa Panginoon na siyang pag-ibig ng ating buhay. Tayo manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, purihin ka sapagkat ikaw ang Diyos ng pag-ibig. Gayun din naman, patawarin mo kami sa aming pagkukulang, sa aming karumihan. Patawarin mo kami sa aming mga pagkakamali. Kung kami man po ay hindi nakagawa ng kabutihan, hindi man namin napansin ang aming kapwa, kami man po ay nakaranas na maging mapagmataas, o Diyos, patawarin mo kami. Baguhin mo ang puso namin, baguhin mo ang isip at buhay namin, o Diyos. At naririto po kami, naniniwala, nananalig sa inyong kapangyarihan na hindi mo kami iiwan, ni pababayaan man, na kami ay patuloy mong pagpapalain ng pag-ibig upang kami ay makapaglingkod ng walang pag-aalinlangan, puno-puno ng pag-asa at hindi natatakot kundi nagtitiwala sa iyong kapangyarihan. Sa mga anak niyo po na narito, sila na mga nakikinig, sila na mga nanonood, o Diyos, pagpalain niyo po ang kanilang buhay, maranasan nila ang dakilang pagmamahal mo, ang pag-ibig na walang tinatangi, pag-ibig na punong-puno ng pag-asa, ang pag-ibig ni Kristo na dahilan upang kami ay may makaranas ng kaligtasan. Salamat po, Diyos. Salamat po sa iyong dakilang pag-ibig. Muli po, sa inamin ibinabalik lahat ng papuri, pagpapasalamat na may kapakumbabaan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Mga kapatid, be kind, be compassionate, ng may pag-ibig. God bless everyone.